with her diadem. What's a diadem? So, of course, first and foremost, okay. So, are you guys ready? Yeah. Are you guys ready to see what's gonna happen, what's gonna unfold this afternoon? Yeah. So, yes, first things first, you know, pag may kasal, diba? Like, what they do, the woman is gonna walk down the aisle. So, do you guys have a hint what's gonna happen? Are you excited? We're so excited. You guys have a hint on what's gonna happen to her? With our bride. Wrong song, guys. Wrong song. This is so funny. Wait. Guys, I'm so sorry. This is like last minute preparation. Yes, I have the music. Hey, you have to tayo, you know, when you have to cry, also you have to cry. Okay, guys, of course, the moment we've all been waiting for, the woman of the hour. Let's now welcome our bride, Julieta Garcia Aloy. Nothing will be complete without our special message, you know. Okay, so from our third service representative for our short message, let's now welcome our sister, Erica Bianca Dumao. First time ko, kaya of the whole third service, kami po ay bumabati ng happy and blessed 35th wedding anniversary. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Actually po, nung sinabihan ako na mag-message, magbigay ng message, ayaw ko talaga kasi iyakin ako. Pero kailangan kong labanan yung So, halos ako nga po eh. Hindi ako alam mo, lagi ko nasa isip ko for the whole week. Kasi sinabi pa nung Sunday. Salamat sa Diyos at nakatulog naman ako. So ngayon, tinatanong ko nga sa ate kung ano sasabihin ko kasi syempre ilang years pa lang din naman ako sa church. And madalang na nakita ko pa yung kasama.
But I will, sasabihin ko lang din kung ano po yung mga na-observe ko na, mga nakita ko. By experience po to. So, maraming salamat po, tatay at nanay, sa inyong mga buhay. Alam ko, sabi nyo nga po kanina tayo na hindi naging perfect. Yung 35 years of marriage, yung marami kayong mga pinagdaanan. Marami kayong mga sakripisyo. At sa mga sakripisyo nyo na po sa 35 years na yun, and even before pa po kayo minsan, here we are. Kami po ang naging bunga ng mga sakripisyo. Maraming mga buhay. Matotoo po ako yan. Na nabago talaga, naging maayos yung mga buhay namin. At sa marriage nyo po, na really, para sa akin po, is a match made in heaven. Kasi never in my almost 5 years here na nakita ko na nagkatampuhan sila nanay at tatay. Pero alam mo, di ba na sinabi na nga kanina ni tatay at nanay na meron. Kasi hindi naman perfect ang marriage nila. Hindi naman bed of roses ang isang marriage, di ba? Pero pinakita niyo po na nandun po yung kay tatay, pinakita niya yung love niya kay nanay na kahit maraming pagkakataon na wala siya. Yung mga simple actions, like kung face-to-face man nakikita natin yung mga iilang pagkakataon na very sweet sila. At sa mga moment na yon, alam ko na hindi lang ako, pero marami sa atin, or lahat tayo, masayang-masaya na nakikita natin. Yes! Spiritual parents, diba? At kay nanay, bilang isang wife din, isang may bahay, salamat po. Kasi pinakita mo kung paano mag-submit dapat ang asawa, ang may bahay. Kahit wala si tatay, sasabihin niya na pag may mga small or big decisions sa kailangan, I will ask tatay first. So ganon sa atin, di ba naging modelo si nanay na para tayong mga may asawa na, ay mag-submit din sa ating mga asawa. Paalala sa atin, review sa atin yun, kasi aminin man natin o hindi, bilang tayo yung mga naghahanap buhay at ating asawa ay nandun sa Pilipinas, minsan nakakalimot tayo, di ba? Nakakalimot tayo na, kasi tayo yung buhay nito. Yes po, yung marriage po ninyo is message po sa amin, modelo, paalala, review, kasi may mga times na nakakalimot tayo. So, si nanay, bilang kanyang mga anak, gagayahin natin kung ano ang nakikita natin sa ating nanay. At yung mga sinasabi nila ng mga advices, di ba, hindi lang siya sabi, kundi nakikita natin talaga sa gawa. Kung ano nga yung pinapakita nila, yun sila. Kaya Lord, nanay, tatay, maraming salamat sa inyo. Kayo po ang modelo namin ng mga may asawa na. At kayo asawa na may balak pa. At kung kami po ay bibigyan muli ng or papipiliin, bibigyan ng chance na mamili kung sino ang aming pipiliin muli ng spiritual parents. Amen. Hindi po namin kayo pagpapalit. Kayo at kayo. Salamat po namin na bigyan pa po kayo ni Lord na mas mahabang buhay together. Malusog, malakas sa pangangatawan at magkaroon kayo ng hindi man po maraming pagkakataon na pagkasama dahil po sa nature ng inyong ministry. Pero yung quality time together, yun po ang lagi namin ipapanalangin at dinadalangin para sa inyo. Yes, thank you so much to our sister Bianca Dumaong. Grabe ang message, parang preaching. Joke lang guys. Ang galing, di ba? First time, pero breakthrough. Yes! Next time ulit. Okay naman, so thank you to our third service. Now moving on, which service is it gonna be? Is it gonna be the first service or the second service? Which service is it? Second! Yes! Second service! So of course, ang ating mga white lady. Nasa likod ko, they're gonna be, here's our choir.
they're gonna be having a performance for you and for us and for all of us today. So let's welcome them now with a round of applause. Woo! Yes, ang mga secondary sponsors. Yes. Hello po. Magandang hapon po tayo, Nay. In behalf po ng Empower Church, Hong Kong Choir Group, kami po ay bumabati po sa inyo ng happy 35th wedding anniversary po. Sana po pagpalaan po po kayo ng ating Panginoon ng healthy, ng good health po. At saka marami pa po pagpapala at i-post po sa inyo. Salamat po. Ito, kakantahin po namin ay para po sa mga kapatiran na rin po. Sorrow.
Yes, wala pong ninong. Shortage of ninong. Kung gusto pong maging ninong, mag-audition na po kayo. Yes, thank you so much again to our choir. Let's give them a round of applause again, everyone. Guys, where's the energy? Come on. Wow, guys. Okay, of course, we cannot wrap up the second service segment without our short messenger. Short messenger, where is our short messenger? Of course, right now, let's call on our sister, Lin Jean Abuan. Yes, give a short message, yes? Encouragement. Let's go. Gcash! It's a privilege to stand here on behalf of the civil service to say, privilege ako na pakita ko Doon ka sa side ni nanay para di kita ka sa Kapsa doon sa side ni nanay para di ko. Dami na. in behalf of second service, we just want to say thank you for being such a good inspiration and encouragement to all of us, especially for those single parents, singles who are desiring na makatagpo rin po ng hindi lang po kagaya ng isang tatay namin ngayon, but then yung talagang pinirin po ng Panginoon para po sa atin. So, thank you so much for being one of them, tatay, and being one of good mother, all of us po na, and sana po bigyan mo kayo ni Lord ng talagang grabe yung commitment, hindi lang po sa congregation, but then Lord, talagang makita po at makita po sa amin yung good legacy niyo po as a couple. And thank you so much po. Happy 35th wedding anniversary. Yes, thank you so much to our sister Lin Jean. Yes, give her a round of applause. Yes, first time, amen, encouragement para next time ulit. So cute. Dapat next time ulit, diba guys? Yes, kontrata na natin yan. Thank you so much again. So cute. Love it. Yes, our dance machine. Sorry. Of course, from our first service, we need a short messenger, right? So, let's now call on our sister, Ophel Colinares, to give the short message. Thank you. Let's give her a round of applause. Woo! Guys, please, where's the energy? First of all, magandang hapon po sa ating lahat. And then, sa kabuuan po ng first service, ito po ang aming pagbati sa inyo po, aming mahal na parents, parents, happy wedding anniversary po. Saksi kami, marami kami saksi ng napakagandang halimbawa po ng as a couple. So marami po kami natutunan yung mga bagay na hindi namin nagagawa sa aming mga partner, pero dahil po sa inyo nakita namin kung paano pahalagahan ng bawat isa. Talagang isang napakagandang halimbawa. Lalo, parang si tatay din na overseas din siya palagi, pero si nanay, naging kampante siya, naging kalmado siya, yung bang, siya talaga yung nanay na hindi siya kinakabahan sa lahat ng pagkakataong gagawin si nanay. Si nanay. Palagi, pero si nanay, bilang
din tayo noon, pero kay nanay, bilang nanay, talagang tinuruan mo kami kung paano namin irespeto ang mga partners namin. Kahit na malayo, kasi, yan. May t-shirt dito, gamit Yung natin. nanay bilang, siya lahat na nag-absorb ng ano ko ng araw. Yung lahat ng struggles ko, siya lahat. Kaya ang dami-dami kong dapat ipagpasalamat kay nanay. Kulang ang maghapon. Kulang ang maghapon. Si tatay naman, as a spiritual tatay, yung talagang dedikasyon niya bilang tagapag-alaga. Tay, Nay, salamat po sa pag-aalaga mo sa amin bilang mga tupa. Hindi niyo talaga kami pinabayaan. Hindi kayo nagkulang. Lahat ng paraan ginagawa niyo para kami ay mapabuti. So, lahat yun tubali sa aming pamilya. Kaya, nagpapasalamat kami sa inyo. Ang dalangin namin ay patuloy na kalakasan at dedikasyon sa purpose ng Panginoon sa buhay niyo, lalo na po ng araw. At syempre po yung mas marami pang taon na mag-celebrate tayo ng ganito. Thank you sa buhay po ninyo na isang kapagpapala ko sa amin. Thank you to our sister Opel Polinares. Yes, umiyak. Okay. Amen. So diba, every service na po ang tinawag dito. Of course, guys, ako po yung everyday service. So it's my turn. Kaya first time mo. Ako na naman, guys. Are you tired? No! First time mo huwag umiyak. Yeah, first time, guys. I don't think I'm gonna cry this time. Because I don't really have anything to say. I'm not married. Correct. I'm not married. I don't know anything about the married life, so I got nothing to really say. But you know what? I'm the daughter of them. I'm their daughter, so you know, I'm the one who's always with them. So you know, this is like yung mga sharing po ninyo kanina. It's like only half of the whole picture. I have seen everything. Oh my God. I've seen everything with my own eyes, and I'm telling y'all. Yes, of course, you know, as they said, marriage has a lot of ups and downs. I'm not married again. I'm so sorry. I don't have anything to say. Like this time, you're not gonna cry, but you know, when I'm married, you're gonna cry. But of course, you know, like what they show in the church and when they show, I mean, like, and what they show to me, it's very, very similar. English, guys. I'm sorry for your nosebleed today. I'm not paying for the insurance, unfortunately. But you know, they're a very good example of a good Christian couple. A big respect, mad respect to my mother because her husband is always away. I don't know how she does it. You know, I'm saying, like, a mad respect, like very big respect. You know, he doesn't know the Gen Z terminology. But like, okay, so you know, my mother, you know, my father is always away, everything like that. So he's trying to justify himself right now. But you know, like he's doing like his father's business or whatever. Yeah. So wait, don't control me. So of course, you know, like a lot of respect. Wait, okay. A lot of respect to my mother. Of course, respect to them both. I will do individual response right now. So a lot of respect for my mother because you know, like she's not like the other wives. You know, you see other wives and they're like, oh my God, where are you? La, 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 la. You know, she's not like that. She does not care. Of course she cares, but like, you know, she's very, very dedicated to her work. You know, she's like happy wife, happy life. That's what you have, happy life. Girlie has a happy wife. So, you know, she doesn't really do anything. You know, she's very, very, even, you know, in person, I'm guys, I'm gonna
their daughter. I know everything. So, you know, even when like something bad happened, she's always like, oh, I'm so sorry. You know, guys, we should learn from that, guys, because we cannot put our pride down, right? With I have a husband, guys. I cannot speak for anything. But you know, she's always saying sorry. She's very humble. You know, very responsible wife. She's very good at taking care of her husband. Yeah. Where's the married women over here? Yeah. So now you know we have to take care of. I'm not married. I'm so sorry. We have to take care of our husband. We have to be loving, good household. Yeah, you know, and of course we have the father over here. Thank you so much. So, you know, also respect for my father because he's always away from the household and he's always making them. He's not. No, I'm not gonna say making the money. He's making the souls. You know, always overseas. You know, salvation, church, sleeping. Good morning, the devotional. You know, so by the way, this is a reminder to watch the daily devotional. If you don't watch, I don't watch. So I see it in person. I get the privilege. I see it in person. You know, I have the special subscription. I'm the God. So you know, they're a very good example again of a Christian couple. I'm not married, so I can't speak for anything. But I hope, you know, in a few many years, you know, I'll be crying here too. So, you know, again, of course, we have to keep supporting them because, you know, who else is gonna drink some brewed coffee with my mother? When my father is not here, am I right? And of course, who is gonna, you know, watch the daily devotional without you guys, amen? So, thank you so much for the support and for, why are you laughing, girl? Thank you so much for the support and the love that you've given to them both. You know, they appreciate it a lot. They will say it in their message later. And that is all for my part. Thank you. He was looking at me like, stop talking. Yeah, because I can talk for a whole hour. Anyways, thank you so much, Mary Joy, for the very nice message. Amen. No tears today. That's what we call a miracle. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. So right now, of course, we have a surprise. We have a surprise today, guys. We have so many surprises today. But guess what surprise this is? This is not a pregnancy reveal. Like I said, miracles can happen. She's menopause, but you know, that's not the surprise. Maybe some other day, you know, if you pray about it, then maybe. But then I don't want to. But anyways, so of course, right now we have our very, very, very special performance, and she said, "Don't mention them." So without further ado, here's the don't mention them. They have a surprise for you all today. So where are the don't mention team? Where are you? Please stand up. We need your presence in this place. Hello? They will start anytime. Oh, this is a real surprise. Okay, I'm gonna leave it to them. Thank you. Uy, nahiya pa sila. Tayo'y matanda na. Di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Mga kaya pala.
with the cake, so delicious. We're gonna call on our favorite rapper in this church. Amen. The man. I'm scared she's supposed to pray. I'm scared she's gonna rap the prayer. So let's invite our prayer warriors. Amen. To give the prayer. She's gonna rap it. I know. Amen. He's praying because, okay. Thank you. Woo. Okay, mga kapatid. Huwag ka nang mag-message, pray lang. Kaya pala hindi narinig yung rap. Okay, so i-extend po natin ang ating mga kamay para sa ating nanay at tatay. Our Heavenly Father, we worship you and we honor you. We magnify your name, Father, because you deserve everything. And we are so thankful and grateful, O God, sa aming bishop at si Rev Panginoon na nagse-celebrate, O Diyos, ng kanilang 35-year anniversary. Lord, those years, Panginoon, alam po namin, Ama, nakita mo, O Diyos, ang katapatan mo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, kasi sila po, O Diyos, ang nagbigay halimbawa sa mga anak mo, O Diyos, na talagang ang katapatan ng pagmamahal mula sa iyo. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong biyaya sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito po pa yung pinapasalamatan po namin, Ama, ang lahat ng biyaya mo, ang grasyang matabag, Panginoon, na simula diwan, Panginoon, na isa mo sila po, Panginoon. Ipinakita mo, O Diyos, ang iyong pag-ibig, pagmamahal, walang hanggan, Panginoon, na pagkalinga mo sa kanila. And this time, Father, O God, as the whole family, O God, of Empower Church Hong Kong, nagkakaisa kami, Panginoon, nag-release, Panginoon, ng pagpapala mula sa iyo. Dalangin po namin, Ama, ng mas marami pang taon, Panginoon, na magsasama. Mahaba, Panginoon, ng good health, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maging, Panginoon, ang ministry na ito mo pinagkaloob mo sa kanila po, Panginoon. Thank you, Lord, na alam po namin, Ama, ang heavenly vision ay patuloy, O Diyos, na maranasan nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy, O Diyos, na sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, kalakasan mula sa iyo, Panginoon, at sa pagkalinga mo sa kanila po, Panginoon, mula, Panginoon, sa araw na ito, nagpapasalamat kayo po sa pagkat alam po namin, Ama, sa darating pang mga taon, O Diyos, ay sasamahan mo pa rin sila, Panginoon. Thank you so much, Father, O God, at dalangin po namin, Ama, ang lahat, O Diyos, na nandito po, Panginoon, we commit, Lord, everything unto you, even Lord, their life, Panginoon, sa mahal nila sa buhay, Panginoon, we also bless them, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito. Thank you so much, Father, for everything, more years to celebrate, and thank you, Lord, for their life, Panginoon. Sapagkat through their life, Panginoon, marami kami po, Panginoon, na nakita po namin ang pag-ibigan na ito po, may pagmamahalan, sa katapatan sa pagmamahalang ito po, Panginoon. We, the recipient, Panginoon, ay alam po namin, Ama, ginawa din po namin, Ama, para ma-preserve, Panginoon, ang mga marriage po namin, Ama. Sabagat, thank you, Lord, for the life, Panginoon. Kay Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Yes, thank you. Uy, it's not done yet, girl. We're excited. Oh, kiss the bride. Oh my God, I'm leaving. Okay, are you gonna kiss the bride? Mamaya pa daw, guys. Ready nyo na ang inyong live. So now, of course, you know, any celebration will not be complete without a cake. Okay, so where is our cake? Wow, I can't see it, but are you guys ready for the cake cutting? Cake cutting! So exciting! Wow! Sarap, guys. Okay, guys, do you want to sing a song? Yes! 1, 2, 3. Happy Anniversary! Happy wedding anniversary! Happy wedding! Happy wedding! Happy wedding anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy, happy, happy! Happy wedding anniversary!
One, two. Buhay ang bagong kasal! Okay, thank you! Flower girl. Thank you so much. No, wait, not that. Of course, this will, guys, wag mo na po yung umuwi. Of course, we need the message from the newlywed. Yes! Okay, let's go. Hi, Bisham. Ang message daw. Ikaw muna. Nag-share na ako kanina, di ba? 3 services. Dami na siya. Bishop, thank you very much. Ano bang nakita mo sa akin? Galing! Si Bishop po kasi, si Pastor Rene, nung nakita ko siya, kabuborn again ko lang. July 19, virtually hindi ko siya nakita. Sa San Anton Street, sa Palok, Manila. Kung ito yung boarding house ko, dyan yung boarding house niya. Galing kami sa palengke na ka-boardmate ko. Kala ko, kain nila. Namalengke kami. Tapos, sa bintana, mas nataas yung boarding house niya eh. Namintana siya. Pero actually, hindi ko nakita mukha niya. Sabi niya, ate, anong pangalan ng kasama mo? Tinatanong yung ka-boardmate ko. Sabi sa akin, ito ang pangalan mo. Hindi ko na rin tinignan yung kursin ko siya. Di sabihin ko na lang, te. Nung time na yon kasi kabuborn again ko, sabihin, ang linis ang puso mo, no? You have the, you call the honeymoon stage with your relationship with Jesus. Pero pure yung heart ko, dinig na dinig ko si Lord. Hindi ko nakita yung mukha niya. Ang nadinig, Nakita mo pa ako. kaya ano siya, nadinig ko si Lord, audible voice, itong tao na to magiging lifetime partner. Ganun na kasimple. Kaya magmula nun, pinag-pray ko na siya. Hindi niya yun alam. Kaya mapansin mo, no, kay Lord ko kasi narinig. Kaya yun ay heavenly assignment. Kaya bawat detail ng buhay ni Bishop, hindi kasi siya yung parang nagwapungan ka lang. Hindi. Yung parang gusto mo lang mag-boyfriend, hindi. Napaka-banal kasi nung encounter na yun. Kabuborn again ko, July 1995, kasi ako naborn again. So, kaya mula noon, pinag-pray ko na si brother Rene, hindi ko siya pastor lang. Na pag-pray ko, kinaruga ko, alam ko yung details ng buhay niya. Sa, kumbaga, parang ako yung naging prayer intercessor na inassign nila para sa kanya. Kaya ibang klase siya, kaya kahit ano yung dinahanan, ang nakinsan, lahat parating sikat si Lord. Kami will you marry me? Ay po, pastor, next week malalaman mo. Nag-pray yung fast ako. Kasi nag-start siya nag-start sa spirit, hindi siya nag-start sa, yung alam mo yung attract lang talaga niya. Kaya mapansin mo, napansin niya ni Mary John, parang kakaiba si mami kay daddy niya. Kasi talagang nadinig ko kasi si Lord. Kaya ang hirap pumasok sa relationship na yung ikaw yung nag-decide. Na ikaw yung lang yung nagtibok yung puso. Ano kasi siya? Kakaiba siya. Yung pala hindi ko alam na ito palang tao na ito ay pinili ni Lord na maging bishop pala next time. Kaya from the start na ginawa ko lang naman yung part ko. Kasi after all, at the end, ang inabangan ko lang naman kay Lord, well done, my good and faithful son. Amen! Eka naman, Bishop. Okay na yan? Okay na yan. Eh, baka na-pressure ka pag nakita yung mukha ko. Payat, walang mga... So, ayun. Kaya, 1980 ay kinasal. So, alam ko din na kung hindi si Nanay Jo yun, ay
Ako, hindi ko alam kung napunta ako sa iba, no? Yeah. Na yung mga mamamaterial ko. Si Mami. Yung mamamaterial ko. Si Madonna lang to. Kaya ako naman narating ito. Kasi ikaw yung binigay. Ako iba binigay, ako yari ako. Blessing talaga, na? Yes. Ito yung ano, marriage made in heaven. Yes. Kasi nag-start sa school, sa aming boarding house. Yung mga boardmates nila kung nagkakagusto sa akin. Pero inagaw mo, ay di mo ako. Pinapanalangin na hindi ako madisgrasya sa mga yung mga pakit sa akin. Siyempre, hindi naman ako nagpakyut. Kasi alam ko na hindi naman sila. Marami naging mga sagabal along the way. Pero, ikaw ang nagwagi. Kaya kahapon, I had a chance to, doon sa kabila, sa Sister Connie, na kinuwento ko yung, kasi ang nagpahiram ng aking wedding gown ay Bible study. Kinuwento baka may dinakalit. Bible study kasi ni Pastor niya yun. Yung street na yon, yung parlor na yon, doon kami nagpapagupit. Yung pala isang araw, nung naging pastor na siya, Bible study niya yun. Ako sa may-ari, si Carmen Sinchik. Doon pala siya nakahiram ng wedding gown. Tapos siya din yung nangako na yung kanyang mga bakla ang mag-aayos sa akin. Pati kotse niya na pula, yun ang pinagamit. So doon ako inayusan sa kanyang parlor. Ngayon na nakakatawa, kung San Anton Street siya, yan ang boarding house namin. Ay, ang ganda. Kasi nung sumakay na ako sa kotse niya, dito siya kumuha ng picture si Carmen. Pinicturean niya ako na wala siyang alam sa aming pinag-startan. Talagang ordained ni Lord para wag mong kalimutan yung katapatan niya na sa lugar na yan, dahil niya kami pinagyan. Amen! Pagkuha niya ng picture, ay kuha yung boarding house. Kuha niya eh. Dapat ako na lang muna niya. Nakukunahan niya yung pareho namin boarding house. Kaya pagtingin na ko yun, kinato kay Pastor, kay Bishop, kasi tayong mga babae, mga busisi tayo. Kaya kinuwento ko yun, na alam mo ba na talagang ang Diyos ang nagtalaga. Ultimo yung lugar kung saan kami nagkita, hindi inalis sa memory yung pag-start ng Panginoon sa amin. Nakita na pati yung parlor mo yung naging Bible study niya. Pati yung gown ko ay gown ni Carmen C. Damit niya nung kinasal siya noong 1978. Ano siya, yung chick na mayaman siya. Kaya anong hiniram ni Pastor, pinadry clean niya lang ng 100 pesos. Ang ganda ng damit. Lagyan ng sequence na ninang namin. Yung mga, alam mo yung mga tanga, yung mga gano'n na, kinumero ng mga sequence yun. Napakaganda nun. Tapos yung palang ending. Eto na siya. Maraming bumili na Basta lang ka, bago sila mag-alisan. Kaya, noong 27, pumunta ako sa San Anton. Wow! Noong nakaraan 27, bago 28 ako nag-flight pabalik. Para pumunta lang sa San Anton, street sa Sampalo. Para maalala ko. Hanapin pa rin yung mga memories. Okay, so thank you po ha. Thank you very much. God bless you. Wala pa naman tayong pansit yan, ano? Parang nung birthday ko wala din. Nakakalimutan tayong magpansit ngayon. Susunod na lang sa 36. Thank you po, thank you, thank you.